Yan ang panlaban ko sa mga putang ina ninyo. Alright, Reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction ha. Ito po mga ka-reaction. Alam po ba ninyo yung mga bulalo na hinahanap nila doon sa Taal Lake? Wala pa raw malinaw. Pag-usapan po natin yan. At pag-usapan din natin yung mga bobong vlogger ng mga ni Tambaluslos at mga bobong vlogger ng mga ni BBM. Ito po mga ka-reaction ha. Paggan po natin to. Torre. Hindi po yan. Teka lang. Ito po. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Ha? Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Nako, kung ako sa mga ibang influencer, lumutang na kayo. Parang awa nyo na. Si Toyo daw, si Makagago, Nico David, sino pa? Pakinggan natin. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028. Nako, tatakbo pa lang Pangulo. Huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo. Erwin Tulfo pala. Nako, Erwin Tulfo. Isa rin vlogger yan Toyo, Toyo. May Toyo ka talaga. Toyo, dinawit ka ng tao na to. Sino ba to, Toyo? Sagutin mo to, Toyo. Hoy, Toyo! Sagutin mo to. Walang yaka. Kala ko okay ka, hindi ka pala okay. Kung totoo ito, hindi ka okay, Toyo. Talagang yung pangalan mo ay bagay na bagay sa'yo. Toyo. Ito Sino ba? Rendon. Rendon. Walang yung Rendon na yan. Yung nagbo-boxing, nag-gym. Walang yung Rendon na yan. Bayaran pala. Nag-ano pa rice, motivational rice ang inayupak na yan. Bayaran din pala kung totoo to kung totoo to sinasabi ng tao na to. Nico David, Makagago. Nico David tsaka si Makagago. What's up, Makagago? Yung what's up, Makagago, gago ka talaga kung tumatanggap ka ng mga pera galing kay Romualdez. Gago ka, Makagago. Kung tumatanggap ka ng pera galing kay Romualdez, isa kayo yung mga korap. Nilalaklak ninyo ang perang nakaw na binibigay sa inyo, mga animal kayo. Ito pa. At iba pang mga tao. Diba, kung totoo man, ito mga binanggit niya, si Erwin Tulfo daw, si Toyo, si Makagago, Nico David, kung sino-sino pa dyan na binanggit niya, kung totoo ang sinasabi ng tao na to, mga animal kayo, kasama kayo sa mga lumalaklak sa kaban ng bayan, pumayag kayong bayaran kayo, mga animal kayo, mga inayupak ka, Erwin Tulfo, isa kang inayupak, kung kasama ka sa mga binabayaran, kasama kayo sa mga sinabi ng tao na to, na binayaran kayo, mga animal kayong vlogger kayo, na mga bayaran, nilalaklak ninyo ang kaban ng bayan, kaya bumabaha. Kaya maraming classroom ang hindi nagagawa, mga kalsada na matitino na sinisira ng mga animal na mga politician. Kung totoo ang sinasabi ng tao na to, mga animal kayo, kayo'y kasama sa hanay, sa anay at sa mga tinatawag nating mga piste ng lipunan, mga pisting yawa. Totoo po mga ka-reaction kasi lahat ng binabayad sa inyo, mga animal kayo, galing yan sa kaban ng bayan. Kung totoo ang sinasabi na to, tao na to, sinasaluduan kita, sir. Pero kung hindi, mananagot ka sa lahat ng mga binanggit mong pangalan. Kailangan mapatunayan mo yan. Pero kung totoo,
lahat ng taong binanggit niya, si Toyo, si Makagago, si David, si Erwin Ninayupa pinanganak sa Hawaii Tulpo, walang iya kayo, mga animal kayo. Lahat ng perang binigay sa inyo ni Romualdez galing sa kaban ng bayan. Di ba mga ka-reaction? O yun, paalam nyo sa kanila. Merong isang tao dito, ipakinggan ninyo. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Hinahanap ko po yung buong video hindi ko mahanap eh. Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulpo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Ha? Nasa flip-top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Di ba? O, lahat ng binanggit niyang pangalan, i-libel nyo siya. Pero kung hindi nyo siya kayang i-libel, ibig sabihin, totoo yun, mga animal kayo. Pero kung hindi totoo yun, i-libel nyo yan. Animal yan, kung ganun. Walang iya kayo, mga bayaran pala kayo. Sara, wala siya. Wala. Alliance. Ito, iso pa to. Alam po ba ninyo mga vlogger ng mga BBM talaga makikita ng utak? Maliliit na, minimal na yung utak nila pag ganin nyo to. Wala siya. Wala. Alliance. Kaya nga, dangerous si Sara pag na-survive niyo ko. She's going to be the most dangerous politician. Because if she survives this, mas malala pa siya sa tatay niya dahil kahit sa mga wala siyang utang na loob. So napanood niyo naman yung video mga pre. Grabe no? Isang DDS, bumaliktad na po. Bumaligtad daw si Raul. Bumaligtad daw si Sas. Yan ang fake news. Pakinggan niya, ang ibig sabihin ni Sas, hindi na kita papatulan. Ang ibig sabihin ni Sas, dangerous siya sa idol mo, si Bongbong Marcos, dangerous dahil rarat-rat. Pag niya. Wala siya. Wala. Alliance. Kaya nga, dangerous si Sara pag na-survive niyo ko. She's going to be the most dangerous politician. Because if she survives this, mas malala pa siya sa tatay niya dahil kahit sa mga wala siyang utang na loob. So napanood niyo naman yung video mga pre. Grabe no? Isang DDS, bumaliktad na po at nakita niya na po ang totoong kasamaan ni Sara Duterte. Talagang nalaman niya na kung gaano daw po kadelikado itong si Sara Duterte pag ito yung nanalo sa 2028, no? Or kung nakasurvive ito, mas malala pa daw po ito sa tatay niya. Paano na mga DDS? Nako, marami nang natauhan na mga supporter ng mga pamilyang Duterte. Sabi nga niya, mga pre, mas matindi pa daw ito sa tatay niya. Nako, paano ba yan mga DDS? Mag-iiyakan na naman kayo. Ibabash nyo na naman itong taong ito. Itong nagpakatanga noon na natauhan at naumpog ngayon. Kayo, ano reaction nyo dito mga pre? No? Talagang marami na pong nakakakita ngayon na itong si Sara Duterte, masamang tao talaga ito. Tanungin niyo po yung ChatGPT, si Sara Duterte ba mabuting leader o hindi? Sasagutin kayo ng hindi. Bobo. Si Sas daw bumaligtad, bobo. Oh, katulad mo si Bongbong Marcos. Oh, yun, yung utak mo, ka-level ni Bobong Marcos. Delikado sila kay Sara Duterte. Pati ikaw, baka adik ka na rin, ha? Baka kang adik eh. Oh, bobo. Bongbong Marcos, yung supporter mo, bobo. O, di ba, naawa kay Gadon, ang pambansang bobo ng Pilipinas. Oy, si Gadon, nananahimik si Gadon, ha? Walang yaka, Gadon, nananahimik ka. Busog ka na yata, eh. Si Gadon po, nananahimik. Oy, paging Gadon, ang pambansang bobo ng Pilipinas. Nagtatago ka na yata. Nagtatago ka na sa kabubuhan mo. Manahimik ka na lang, ha? 2 beses ka na na-disbar. Wala ka ng reputasyon, Gadon. Sumasang-ayon si Vice President Sara Duterte sa mungkahing isailalim. Oy, shoutout kay Gadon, isang pambansang bobo ng Pilipinas.
Sumasang-ayon si Vice President Sara Duterte sa mungkahing isailalim sa lifestyle check ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng opisyal ng pamahalaan. Ito'y may kaugnayan pa rin sa mga naglutangang katiwalian sa mga flood control project sa Pilipinas. Pero ang hirit naman po ng pangalawang Pangulo, dapat magsagawa rin ng malalimang lifestyle check sa lahat ng appointed officials para mailantad ang kanilang mga dummy. Git naman ng isang mambabatas na dapat pangunahan muna ni Pangulong Marcos Jr. ang lifestyle check bago ito'y patupad sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, alam na ba kung sino ang magsasagawa nito? Ano mga ahensya ng pamahalaan? Alex, wala pang direktang utos kung sino talaga yung dapat magsagawa at manguna sa lifestyle check. Pero ang panawagan ng mga mambabatas, dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang maunang sumailalim ng sa lifestyle check sa pamamagitan niya ng paglalabas ng kanyang salin. Sa pamamagitan daw niyan, mapapatunayan na seryoso ang kanyang administrasyon para sugpuin ang mga aligasyon ng katiwalian sa pamahalaan. Si Pangulong Bongbong Marcos daw ang dapat manguna sa iniutos nitong lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, partikular na sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, kailangan maging halimbawa ang Pangulo para ipakitang wala itong itinatago ngayong kinukwestiyon ang mga opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian sa mga flood control projects. Oh, I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Sabi ng senador, dapat maging available rin sa publiko ang statement of assets and liabilities at net worth ng lahat ng government officials, kasama na ang mga cabinet members, para ipakita ang hindi sila nagkamal ng salapi o pinagkakitaan lang ang kanilang mga posisyon sa gobyerno. Ang SALN ay kinilalang public document at covered ng prinsipyo ng freedom of information. Itong Risa Ontiveros na to, kung makapagsalita ang walang yang to, kala mo talaga malinis no? Yung 1 billion ng PhilHealth nasaan, ma'am? Bago pa kayo maging close ni Llamas. Close na ba kayo ni Llamas? Oh. Okay, nung close ka na kayo ni Llamas, nung PhilHealth ka pa, ma'am, nasaan yung 1 billion? Pwede bang paki-explain? At huwag kang magkukuda-kuda dyan kung makapag-asta kakala mo isa kang santita. Di ba? Kung makapag-asta ka parang isa kang santita. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihain na rin ni Minority Leader at ng ilan pa naming mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kaniyang SALN. Kapwa naman naniniwala sina Senators Hontiveros at Amy Marcos na pangunahan rin ng mga mambabatas ang lifestyle check ngayong may utos na ang Pangulo sa Executive Department. Hindi ba dapat mauna kami? Overdue na yan, lifestyle check na yan. Kasi kung titignan mo yung mga Facebook nila, ikaw ang masisindak sa pinagmamalaking mga sasakyan, mga apartment sa ibang bansa, mga alahas na kakaiba. Kaya karapat dapat lamang. Wala naman sikreto, kitang-kita na mga ebidensya, pambihira. Handa rin si Marcos na ilabas ang kanyang salin. Pero dapat pagkatapos ng lifestyle check, may maimbestigahan at maparusahan. Alam niyo, yung lifestyle check, umpisa pa lamang. Pagkatapos doon, iimbestigahan kung talagang may negosyo o may na negosyo. At higit sa lahat, dapat may makulong. Kasi parang wala namang ending to. Hindi natutuldukan itong mga lifestyle check. Puro press release, puro banat, katakot-takot na birada. Tapos ang ending, wala naman nakukulong. Ano ba yun? Dapat may kasamang negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon, yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute,
at kung found guilty, mapaparusahan. Mungkahi naman ni Vice President Sara Duterte, isama sa lifestyle check ang mga appointed officials kasama na ang kanilang mga dummies. Hindi na idinetalye ng pangalawang Pangulo pero may mga public officials umano na gumagamit ng kanilang dummy para itago ang kanilang kayamanan. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Hinimok niya rin ang Pangulo na palawakin pa ang investigasyon hindi lang sa flood control projects kundi sa iba pang infrastructure projects na umano'y pinaghati-hatian rin ng mga mambabatas. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, wala naman siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. O, di ba? Alex, sa Lunes, itutuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon tungkol doon sa mga flood control projects. Sabi ng mga senador kasama sa ipapatawag yung 2 district engineers ng DPWH sa Bulacan kung saan kasama sa itatanong sa kanila kung saan nila nakuha yung mga pinambili ng kanilang mamahaling relo, mga damit at mga alahas, Alex. Ayun, kung maari, sama na nila si District Engineer Calalo sa hearing kung may imbitasyon. Okay, balikan ko lang yung tanong ko kanina, kung sinong gagawa nga nitong pagtingin sa Marangyang Buhay nitong ilang mga opisyal ng pamahalaan. Dahil, kung correct me if I'm wrong, kanina pinakinggan ko ang press briefing sa Malacanang, parang binabanggit yata ni Attorney Claire na parang sinasabihan ng BIR at ang Bureau of Customs na sila ang manguna to check itong mga, kung sino yung may mga mamamahaling sasakyan at ilan pa kung sino yung hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero ang tanong hindi pa rin ba naisip rin ng ating mga mambabatas na sino bang ahensya ng pamahalaan ang walang bahid ng korupsyon? Yun ang tanong. Yun ang malaking katanungan. Magandang tanong po yan, mga ka-reaction. Magandang tanong yan. Tama, Alex, kasi sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, sinasabi niya na kahit yung Commission on Audit na siyang nagbabantay, yung tagabantay ng pondo ng bayan, may bahid na rin dahil ilan daw dyan, Alex, yung asawa ng isang taga-COA ay contractor din sa pamahalaan. Kaya ang question ngayon, sino nga ba ang magbabantay? Pero sa mga empleyado ng gobyerno, ang direkta, Alex, ay yung Civil Service Commission. Ayun. Hindi lang natin alam kung magtatatag pa ba ng isang independent body na dapat mag-imbestiga dito sa mga government officials na sinasabing sangkot sa katiwalian. Ayun, at kung talagang sinasabi ni VP Sara na laliman, sabi niya, kailangan mag-dive pa daw laliman ang pagtitingin sa buhay ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Siguro, ano kayang say ng mga senators with regards to sa bank secrecy law? Dahil doon talaga natin makikita kung anong laman ng kanilang mga bank accounts, di ba?
O Alex, dapat daw bukod dun sa kanilang saliin, bigyan nila ng authorization yung mag-iimbestiga para makalkal itong mga bank accounts, itong mga opisyal ng gobyerno. Pero dapat daw, Alex, paspasan yung investigasyon kasi sa social media pa lang, Alex, unti-unti na raw naglalaho yung mga pictures nitong mga government officials na nakasuot ng mamahaling mga sapatos at iba pang mga luho. May iba pa nga na pinapalandakan na meron pa silang mga private aircraft. Ha? Talaga namang pinapainggit pa tayo, man. Baka daw maglaho na rin yan, Alex, sa mga susunod na araw. Kaya dapat lang na bilisan yung pag-iimbestiga. Okay, sige, antabayan na natin sa gagawing hearing dyan sa Senado nitong Senate Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta. Maraming salamat sa iyo, Mian Corvera, mata natin sa Senado. Alright, dako naman po tayo dito mga ka-reaction. Sabay-sabay po tayo mag-react dito. Nabubuwang na ang mga kalaban dahil ito po, pakinggan po natin. We recovered 401 bones. So, Are they human bone? Yes, sir. Yung human bones na. Then, out of those items, sir, there are a total of 163 samples were subjected to DNA. Then, the rest po nun, sir, ay hindi na po dahil nag-deteriorate na po. Wala na pong ano. How many are related to the missing sabongeros according to the DNA? As of the report namin, sir, wala pa pong nag-match. Wala pa. Opo, doon sa mga samples na nakuha namin sa mga relatives ng mga missing sabongeros po. Wala pang nag-match. Pinipilit yung tao, wala pang nag-match eh. Tuloy. Wala rin kwenta. Pero ongoing wala po rin yung kwenta aming yung mga examination. investigasyong ginagawa ng ating mga agency dito. Kung wala kayong makikitang any human bone that will actually implicate maisasama nyo sa missing sabongeros on the DNA basis you have, di ba? Yes, sir. Magiging magiging walang kwenta rin na investigation nyo as a Cruz because of that. With regards to the 163 human bones, syempre examine nyo yan separately, di ba? You Yes. cannot examine them all together. Yes, If ma'am. it started on July 7, July 10. Is it July 7? 10 po, 10. July 10? Yes, ma'am. Now is August already. Yes po. And you said 7 to 8 days. So, dapat kahit papano may resulta na tayo. Yes, ma'am. Actually, may result na po tayo, ma'am. How many months to the 34 missing sabongeros? Actually, ma'am, we could not consider Disclose. the number of months, ma'am. Kasi yung as of now, we only have about 29 samples from the relatives. So meaning to say, yung mga relatives itong 34 missing sabongero po ay 29 lang po nag-submit ng kanilang sample. So that 34 missing sabongeros is now represented for purposes of DNA by 29 relatives Yes po. who have submitted their specimen. Yes po. Out of the 29 relatives, may nag-match na po ba? So far, ma'am, wala pa pong nagmamatch. May resulta na hubang lumabas out of the 163 human bones? Yes po, ma'am. Nakakompleto na po tayo, ma'am, ng 45. Then, out of that, viable, kumbaga yung viable, ma'am, na pwedeng makunan ng DNA result. Yung 85 na po yun na viable is 45 po ang natapos. Then, mayroon pa pong ongoing, not 40. Okay, dun po sa 45, Yes, ma'am. according to you, tapos na. May Yes. nag-match po ba with the 29 relatives So of the far, 34 missing sabongeros? wala po, ma'am. Alright, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa napagandang reaction video na ito mga ka-reaction. Wala pa rin pong Sumasakit na po ang ulo ni Bonjing Remulla kung paano niya mahanap yung mga DNA tapos idudugtong nila yan doon sa war on drugs ng Pangulo Duterte. Alright.